Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos pagkakataon ito na tayo po ay muling makakapag-aral ng salita ng Panginoon. Muli po magandang gabi, lalo na po sa mga nasa tahanan. Salamat po sa Diyos pagkat sa lahat po ng pagkakataon, ang pag-iingat, gabay po ng Panginoon ay laging sumasa atin sa pong napakalaking pribilehiyo na binigay sa atin ng Panginoon at tayo muli makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, bago po ang salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon Diyos. At tayo po yung muko at tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po yung patuloy nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-iingat. Lahat po ng bagay ay ginawa mong pinakamabuti para sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong habag at awa na patuloy mo pong pinatutunayan sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat din po sa gabing ito na kami po ay muling makakarinig ng iyong mga salita na patuloy po nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng lakas at mga paalaala kung paano po kami mamumuhay. Maraming salamat po, Ama, at sa oras po ito ay gusto kong pinapailalim sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ang aking buhay at sa bawat makikinig, Ama, ng iyong mga salita, patuloy po silang abutin, ano man ang kanilang kailangan, ano man ang kanilang kalagayan, O Diyos. Dalangin ko po, patuloy po pagpalain ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat-lahat ng ito at ang papuri po ang mga itangin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po magandang gabi sa ating lahat, maging sambayan po ng ating pastor. Salamat po sa kanilang patuloy na pagmamahal at patuloy na pananalangin para sa atin. At para po sa salita ng Panginoon na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan, makipagbukas po kayo sa akin dito sa aklat po ng 2 Pedro, kabanatang 3, mula po doon sa talatang 1 hanggang 2, at mamaya po ay dediretso tayo sa talatang 14 hanggang 18. Okay, kung kayo po ay naroon na sa bahaging iyon ng banal na kasulatan sa 2 Peter chapter 3 verses 1 and 2 at mamaya po yung 14 to 18. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayong gabi ito. Sayo po ang nasalita ng Panginoon ganito. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalaala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Doon naman po sa verses 14 hanggang 18. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat sabi ko nga po sa inyo kanina, ay patuloy na gumagawa ang Diyos para sa ating kabubuti. Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay ilang bagay lamang. At ito po may pamagat na reminders from the Word of God. Alam niyo po mga minamahal, sa kasalukuyan natin panahon, wala na pong ibang paalaala na makapagbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon at pag-asa, kundi ang paalaala ng salita ng Panginoon.
sapagkat ito po ay gumagawa sa buhay natin. Napakahalaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya, lalo na sa panahon ngayon, sapagkat ang tanging salita lamang ng Panginoon na magdadala sa atin ng kapangyarihan at patuloy nga ang pag-asa sa buhay natin upang tayo makapanatili sa ating Panginoon kahit anong mga bagay na nangyayari, katulad ng mga pangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Mahirap ang sitwasyon, kaya kung hindi natin pananaligan at tatayuan ng salita ng Panginoon, baka tayo maapektuhan ng mga bagay na kasama ang nangyayari sa ating paligid. Kaya nga ang layunin ng bagay na ito, sabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang sinulat na ito ay to stimulate of wholesome thinking. Sabi ito sa verse 1 ng chapter 3, basahin ko pong muli. Nasabi ko doon, mga minamahal, ito ay kalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalaala ng ilang mga bagay. Gusto ng ating minamahal na Apostol Pedro na ipaalala sa atin mula sa salita ng Panginoon ang ilang mga bagay nito. Na ang layunin nga nito ay gisingin o ibig sabihin ng stimulate na yung pasiglahin lalo ang salita ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay upang doon ay tayo laging madama natin lagi yung mga kabutihan at pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Gisingin o baka tayo ng Diyos sa panahon ngayon, parang tayo ay nalilibang sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Kaya nga ang nais ng Panginoon mula sa kanyang mga salita ay patuloy na gisingin at pasiglahin ang ating pananampalataya mula doon sa tinatawag dito na malinis na kaisipan. Maraming mga bagay ngayon sa ating paligid na talagang kasamaan ay may epekto na rin sa mga kaisipan ng mga tao. Puro reklamo. Wala na halos sabi dito ay ang sabi nga ng Panginoon ay yung manatiling sariwa, yung salita ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. At sabi nga doon, huwag natin kakalimutan yung mga itinuro ng mga banal na propeta noong unang panahon na ngayon ay talagang gamit na gamit natin ngayon. Sila ay nagtagumpay sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Mayroon din yung sitwasyon na kanilang kinalagyan ng unang panahon. Maraming mga pag-uusig, maraming mga bagay na paguluhan at minsan nga sila ay binabuhan ng pangmangaral ng salita ng Panginoon. Pero dahil pinahawakan nila ang salita ng Panginoon, ay talagang sila ay nagtagumpay. Katulad natin sa ating kapanahonan ngayon, walang iba tayong maaasahan kundi ang kabutihan ng Panginoon. Kaya to stay fresh and to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through the apostle. So makikita natin, mula dito sa salita ng Panginoon na ating binabasa, ito'y patuloy nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at lakas at pag-asa upang tayo manatili naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Yung mga minamahal, ang isang pinakantahan pag-asa natin ngayon na magre-rescue sa atin, nasasagip sa atin sa mundong ito na napakasama ng pamumuhay ay walang iba kundi ang muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Nakakagalak ang mga bagay na ito. Kaya nga, sabi nga na salita ng Panginoon sa atin, dapat lagi nating sariwain, alalahanin at gisingin sa ating espiritu ang mga bagay na nagmumula sa ating Panginoon sapagkat yun lamang ang maaasahan natin magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa at lakas para sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo ba, ako ako'y nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ay talaga ako'y nagpasalamat sa Panginoon sapagkat salamat kay Kristo natin, Panginoon, babalikan niya tayo. Amen. Babalikan niya tayo sapagkat gusto niya na tayo isama doon sa kanyang kaharian na puro kaligayahan ng ating mararanasan sa halip na kahirapan at kaguluhan dito sa mundong ito. Kaya nga, nasabi ng aking labi, salamat sa Panginoon Jesus, babalikan niya tayo. Ito isang napakadakilang pag-asa at katiyakan ng ating buhay. Kaya nga, dito sa mga paalaalang ito ng salita ng Panginoon, ito ay meron lamang ilang bagay. Una, sabi dito ay living at peace with Him. Okay, basahin na natin yung verses 14
to 18. Ngayon, gising na tayo mula doon sa Espiritu na binigay ng Panginoon sa atin, lalong sumisigla ang ating puso, sabi doon sa chapter 3, verses 1 and 2. Ngayon, lumipad na tayo ngayon sa pinakang main topic natin, na sabi doon, yung reminders from the Word of God. Una, ay sabi nga doon, living at peace with Him. Sabi doon sa verse 14 ay ganito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Marahil, nakakinggan ko nga nung mga nakaraang mensahe ni Pastor Wilbert, sa kasalukuyan natin panahon, maraming mga nag-aalala, yung kapayapaan nawawala na kasi yung buhay nila ay sila'y natatakot. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming nakakaranas ng mga pangangailangan, halos inaasa na nga nila sa gobyerno. Pero alam nyo, tayo bilang mga anak ng Diyos, ulitin ko, tayo bilang mga anak ng Diyos, kahit anong mangyari sa ating kapanahunan ngayon, ang sabi sa atin at paalala ng salita ng Panginoon, una ay mamuhay tayo ng mapayapa. Ang pamumuhay ng mapayapa ay hindi yung tahimik ang ating lugar, tahimik at walang trouble ang ating buhay, walang problema. Hindi po ganun ang ibig sabihin, kundi sa kabila ng mga kaguluhan o kahit sa kabila ng pandemic na ito, na ating nararanasan, sabi ng salita ng Panginoon para sa atin at paalaala ng Diyos mismo sa atin, mamuhay tayo ng mapayapa. Datnan tayo ng Panginoon na namumuhay ng payapa at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Medyo mahirap yung bagay na yun kung tayo aasa sa ating nature. Ang nature kasi ng tao ay siya ay maalalahanin siya ay matatakutin. Pero dahil nga doon sa kapangyarihan ng Panginoon at kapangyarihan ng salita ng Diyos, pag inaalala natin ito, tayo na rin mga magsasabi. Napapayapa ang ating kalooban kahit may mga problema at pangangailangan kuminsan, pag naisip natin ang kabutihan ng Panginoon, wala na tayong ginagawa kundi magpuri at magpasalamat sa Diyos. Totoo ba yun? So, alam ko, totoong bagay dito nararanasan natin. Kaya nga, kahit anong mangyari, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, ay mamuhay tayo ng payapa. Yun ang paalala sa atin ng Panginoon. Be calm and trust in the Lord. Kalma lang tayo. Alam naman natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At siya ay laging umaalalay sa atin at nag-iingat sa lahat ng panahon. Kaya nga, sa kabila ng mga pandemic na ito natin nararanasan, ay maasa tayo sa Panginoon, kaya tayo ay nagiging panatag. Diba, sabi pa rin nga ng salita ng Panginoon doon sa Romans chapter 5, verse 1, na sinasabi doon ngayon na walang sala na tayo, panatag na ating kalooban. Kaya kahit anong bagay na mangyari, panganib, o mga bagay na trouble sa ating paligid o sa ating buhay, panatag pa rin tayo. Sapagkat tayo nga ay hindi papabayaan ng Panginoon. Ang nagdadala sa atin ng kapanatagan ay yung biyaya ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, naintindihan po natin. Ang paghintay natin sa Panginoon, abutan nawa tayo ng Diyos na nabubuhay ng payapa. Minsan narinig ko doon kay Pastor Wilbert na tayo ay born again na, ibig sabihin, tayo ay tagapanguna sa mga mabuting bagay. Pero kung tayo ay nakikilala doon sa mga bagay na hindi mabuti, ay hindi tama yun. Sapagkat tayo ay mga tagapagdala ng liwanag ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Payapa lang na kahit nga minsan may pagtitiis tayo, asahan natin na pag hiniling natin sa Panginoon, yung kapayapaan niya, agad na ibibigay sa atin yun ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi dito ay yung doon pa rin sa verse 14. Basahin ko po yung verse 14 ng chapter 3 ng 2 Peter. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Pangalawa ay yung tinatawag na live in purity o living in purity o mamuhay tayo ng walang dungis. Alam nyo, alam ko ba narinig yung mensaheng yun? Alam nyo, sinabi ng isang mangangaral na nung tayo sakupin ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, pinutol na ng Panginoon sa Kristo ang ugat ng kasalanan sa ating buhay. Yung nature of sin.
So, ngayon, ang tinatrabaho ng Panginoon na dapat ay tayo makipag-cooperate sa Panginoon ay yung tinatawag na mga sin of practices, sin of habits na yon. Yung mga, ibig sabihin yung mga bunga nung naging kasalanan natin noon. Alam naman natin talaga na hindi overnight ang pagbabagong ginagawa ng Diyos para sa atin, pero ako'y naniniwala mula sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi yung bagay na narin ko sa isang araw na yon ay yung living in the dimension of the kingdom. Isa doon sa tinatrabaho pag tayo nasa kaharian ng Diyos ay yung cleansing. Amen po ba? So yung cleansing na yon, habang tayo na doon sa kaharian ng Diyos, gagawin ng Diyos para sa atin upang pagdating ng Panginoon sa Kristo, abutan tayo walang dungis. Ibig sabihin ng walang dungis, hindi naman ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala. Pero magkaroon tayo ng repentant spirit. O yung laging mapagpakumbaba at laging nagsisisi o laging humihingi ng tawad sa ating Panginoon. So, kaya nga, ang sabi dito, naniniwala tayo Diyos lamang ang pagbabago at makapaglilinis ng lubos ng ating buhay. Mula sa katwiran ni Kristo na ating Panginoon, gagawin ito ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya magalak tayo. Basta magpailalim lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos, pamagitan ng Banal na Espiritu. Sabi nga doon, make every effort to be found spotless. So, kaya nga nabanggit ko kanina, may bahagi ang Diyos, may bahagi tayo. Bahagi ng paglilinis ng Panginoon sa atin, abutan tayo ng Panginoon na walang dungis. Sapagkat yan po yung talagang requirements na titingnan sa atin ng Panginoon. Ngunit huwag tayo mag-alala sapagkat Diyos ang gagawa sa buhay natin, susunod lamang tayo sa kanyang mga pamamaraan, susunod tayo sa mga sinasabi na salita ng Panginoon, magsikap tayo mula doon sa mga kabanalan ng ating Panginoon. At doon hanggang sa dumating yung punto na kamukha na tayo ng Panginoon sa kanyang karakter, sa kanyang pag-ibig, kabanalan at katwiran. Kaya nga, live in purity. Kaya nga yung katwiran ni Kristo na tumatakip sa atin, ang siyang bumabago ng ating buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tayo na rin ang makapagsasabi nito na alam natin yung mga bagay na tama, yung mga bagay na mali. At pag tayo medyo nakagawa ng mali, ay talagang nakukunbik agad tayo na yung espiritu natin at tayo humihingi agad ng tawad sa Panginoon. Ini parang pinaikilis ng Panginoon ang ating buhay hanggang sa tayo ay maging tunay na walang dungis. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat siya ay laging kasama natin at lahat ng mga bagay na kailangan natin ay siya lamang yung makapagbibigay ng katugunan. Allowing God to control and reign our lives every day. Payagan natin ang Panginoon ay siyang mag-control, magmaniobra at maghari sa ating buhay araw-araw. Kaya nga ito yung lagi sinasabi ng salita ng Panginoon para sa atin kasi malapit na dumating ang Panginoon sa Kristo. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng Panginoon sa atin na pananatiling walang dungis. So, payagan natin ang Panginoon na siya yung laging manguna, mag-control ng ating buhay. Ito yung lagi sinasabi ng ating minamahal na pastor na yung lagi tayong mabuhay ng malinis sa harapan ng ating Panginoon. Diyos lang ang makakagawa nito at habang pinapayagan natin ng Panginoon, magaganap ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Alam niyo ba, mga minamahal, yan ang plano talaga ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay walang dungis. Magkaroon tayo lagi ng pagpapakababa at paghingi ng tawad sa ating Panginoon. Okay, number 3 na tayo. Okay, alam ko na anuhan niyo yung bagay dito. Yun namang blameless life. So makikita natin, alam nyo, ang minamahal, sabi doon, basahin ko na yung verse 14, kasi naalagay po ng mga tinatalakay natin, yung 2 Peter chapter 3, verse 14. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong matat ng namumuhay ng mapayapa. Okay, natalakay na natin yun. Walang dungis, tapos na rin tayo doon, at walang kapintasan. So, yung blameless na yun, makikita natin talaga na magkaduksong yan eh.
walang dungis at walang kapintasan. So habang nililinis tayo ng Panginoon, gagawin niya tayong perfecto. Naniniwala ba kayo doon? Ang kapangyarihan naman ng Espiritu ang magpapaganap ng ating buhay hanggang sa tayo maging katulad ng ating Panginoon Kristo. Di ba nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 18, ay from glory to glory, He's changing me. Ako man sa aking buhay, ganun din. Patuloy na tinatrabaho ng Panginoong Diyos ang aking buhay. Kaya nga, ito yung nakakahabon sa buhay natin na yung ginagawa ng Panginoon, basta makapag-ooperate tayo sa Panginoon, sabi dito, sa ating tinatalakay, lagi natin isuko ang buhay natin sa Panginoon, sambit natin lagi ang buhay sa Panginoon, at na siyang patuloy na bumabago ng buhay natin hanggang sa tayo maging lubos na katulad ng ating Panginoon sa Kristo. So, ang sabi nga, I avoid sinful practices and sinful habits. So, tayo magdi-decide yan mga minamahal, pero huwag tayo mag-aalala. Ang tulong at gabay ng Panginoon upang mabuhay tayo ng walang dungis at walang kapintasan ay sapat ang biyaya ng Panginoon. Sinabi nga ni Apostol Pablo di ba? I can do all things through Christ who is strengthening me. So makikita natin sa ating nature, sa ating kalagayan, hindi natin kaya. Kaya kailangan sangkapan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang mangyaring lubos ang plano ng Panginoon sa ating buhay na ihaharap tayo ng banal na Espiritu pagdating ng Panginoon sa Kristo walang dungis at walang kapintasan. Ito na yung pinakamasayang bahagi ng buhay natin. Kaya habang nililinis tayo ng Panginoon, ginagawa tayong perfect ng Panginoon, talagang masakit sa atin yun. Kasi baga nakasanayan natin yung bagay na yun. Pero ang maganda, nakikita ng Diyos sa puso natin, ayaw na natin gumawa ng kasalanan. Ayaw na natin gumawa ng mali. At doon sa puntong yun, doon darating ang tulong ng Panginoon. Amen ba tayo dyan? Salamat sa Panginoon sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Okay, number 4 na tayo. Sabi doon ay magtiwala tayo sa panahon ng Panginoon. So, maraming mga katanungan ngayon kung naririnig, maski sa Facebook, nakikita ko rin, kailan matatapos yung pandemic natin naranasan ngayon? So, totoo lang, isang hudyat lang ng Panginoon. Clear na yan Amen? Pero, ang makikita natin dito, yung magandang pananaw na ginagawa ng Panginoon sa kabila ng mga bagay na nangyayari ngayon, katulad ng pandemic na yan. So, makikita natin, minsan nga, binanggit na rin ito ng Panginoon sa atin na ang Diyos ngayon ay nagkakaroon ng tinatawag na pang-buong mundong evangelismo. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. So makikita natin pa rin, tingnan pa rin natin yung pinakamaganda at sabi sa mga bagay nito ng salita ng Panginoon. Doon sa verse 15, sabi doon isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. So, talagang lahat ng tao, at maging tayo, ay binibigyan ng Panginoon ng tsansa o ng pagkakataon na yung kaligtasan binibigay niya ay hindi mawala sa atin. So, talagang magtitiis lang tayo ng kaunting panahon, magtsatsaga tayo, pero habang ginagawa natin lahat ng bagay na yun, sumalig tayo magtiwala ay sa panahon ng Panginoon. Amen. At kasi pag yung nasunod yung God's time, yun yung perfect time. Talagang doon natin maranasan yung lubos na tagumpay at lahat ng bagay ay napakabuti. At minsan maaaring hindi natin makunuhan ng mga bagay nito, pero manalig tayo sa Panginoon sapagkat siya magpapaunawa sa atin. Alam niyo ba, yung mga bagay na nangyayari ngayon, mga pandemic na yan, alam natin connected dito sa pagbabalik ng Connected ito, sapagkat sa huling araw, makakaranas talaga tayo, lahat ng tao, ng tinatawag na kabuluhan, taggutom, at yan ang naranasan natin ngayon. Pero huwag tayo mag-alala. Magtiwala tayo sa Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Unawain natin kung ano sinasabi ng Panginoon at mabuhay tayo sa salita ng Diyos.
Huwag tayong magtanong kung saan-saan, huwag tayong makinig kung saan-saan. Ang tingnan natin ay kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, sapagat ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, sapagat ang salita ng Panginoon ay maaasahan natin sa lahat ng oras at sitwasyon ng ating buhay. Manalig tayo sa panahon ng Panginoon. Kaya nga doon sa number 5 tayo. Sabi doon ay, don't be deceived. Sabi doon sa verse 17, kita natin ito, mag-ingat tayo mga minamahal sa Panginoon. At kayo man mga kaibigan na nanonood ng pangaral nito ng salita ng Panginoon, tanggapin nyo ng buong puso ang salita ng Diyos, mahal na mahal kayo ng Panginoon, at Diyos lamang ang susi ng masaganang buhay, mapayapang buhay na gusto natin maranasan sa ating buhay. Sabi doon sa verse 17 ay ganito. Okay, ngayon ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. So, di ba, kalat nga sa Facebook yung tinatawag na fake news eh. Di ba, kaya hindi natin pwedeng saligan yung mga bagay na ating narinig, nakikita, ang tiyak, magsasabi sa atin ng totoo ay salita pa rin ng Panginoon. Dito tayo sumalig upang huwag tayong mailigaw, huwag tayong madaya ng mga seducing spirit na yan na yung mga bagay na nangyayari ito sa buhay natin sa ating paligid ay kita natin na mag-ingat tayo, huwag tayong madaya ng ating damdamin. Mga narinig natin, ang sabi nga ng iba, napakahirap ng buhay at talaga wala ng pag-asa. Pero tayo bilang mananampalataya, tumayo tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon, huwag tayong papadaya, mismo sa ating damdamin. Sa panahon ito na nangyayari ang pandemic na ito, mas lalo tayo maging maalam sa Panginoon. Amen ba tayo mga minamahal? Mas maging maalam tayo, sapagat mas ginagawa ngayon ng Diyos na mas napaka-personal ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Hindi tayo yung mga churches natin, yung pananambahan natin, apektado, hindi tayo lahat makatalo sa gawain ng Panginoon. Pero tayo mag-alala na bagamat nangyayari yung mga bagay dito ay alam pa rin natin na konektado pa rin tayo sa Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magpapadaya sa ating mga naririnig, sa ating mga nakikita, sa ating nararamdaman. Manalig tayo sa Panginoon at tumayo tayo sa katotohanan. Sabi doon ay huwag tayong matitinag. Saan? Sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit anong mangyari, manalig tayo sa Panginoon sapagkat siya nakakalam ng pinakamabuti. Sabi doon, secure our position. Ingatan natin, siguraduhin natin yung posisyon natin bilang anak ng Diyos ay talagang epektibo. Tumatayo sa katotohanan, tumatayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, ang sabi nga ng salita ng Panginoon doon sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 25 yung matalinong tao ay kinig ng salita ng Panginoon at ang kanyang buhay ay nakasalig sa bato. Sa ating Panginoon sa Kristo, siya yung taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Panginoon. So, pag ganito ang ginagawa natin, talagang hindi tayo makikilos, hindi tayo madadaya, at talagang secure ang ating posisyon bilang anak ng Diyos. Magalang tayo sa bagay na yun, sapagat ang Diyos ang gumagawa nito para sa ating sumusunod lamang tayo. Amen ba? Kung nakakagawa ba tayo ng mabuti, kung tayo may nakapagpapatuloy, bigay natin ng glory ay sa Panginoon, sapagat sila ang gumagawa ng bagay nito at tayo may sumusunod lamang sa Kanya. Okay, pang-anim na tayo at siya na rin namang pinakahuli. Sabi dun sa verse 18. Okay, yung verse 18 ng chapter 3, 2 Peter, ganito ang sinasabi. Ito pa yung mga reminder sa atin ng salita ng Panginoon na kinukonsider natin na paalaala ng Diyos para sa atin. Verse 18, sabi ng salita ng Diyos ay ganito, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at nakapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Nasabi ba natin amen? Patuloy tayo ngayon sa mga gawain natin bilang anak ng Diyos. Patuloy tayong lumago
sabi doon sa kagandahang loob ng ating Panginoon, sa kabutihan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, habang dumadanas tayo ng pandemic na ito, nung wala pa yung pandemic na ito, ginagawa natin mga debosyon, ginagawa natin pagtitiwala sa Panginoon. Pagpatuloy natin yung mga bagay na nagdadala sa atin ng ikatitibay natin, paglago sa kabutihan ng Diyos, paglago doon sa pagkakilala sa Panginoon. Masasabi ba natin, kilala na natin ng Panginoon? Marami pang bagay tayong matutuklasan at lalo pa natin makikilala ang Panginoon habang pinabasa natin ang salita ng Diyos, pinapamuhay natin ang salita ng Panginoon, ito'y ating tinatayuan, lalo natin makikilala ang Panginoon. Higit pa sa ating pagkakilala sa Kanya kahapon, kanina, o before. So, ganyan ang gusto ng Panginoon. Ano bang ating tinanggap? Wala na tayong makakilala sa Panginoon, lumago tayo doon. Amen, mga minamahal. So, pagkat yan ang paalala sa atin ang salita ng Diyos. Alam nyo, habang nakikilala natin ang Panginoon, lalo natin nakikita yung mga gawa niya sa buhay natin. At sa totoo lang, talagang sa totoo sinabi ng salita ng Panginoon, kung tayo walay sa Panginoon, wala tayong magagawa. Yun ang katotohanan. Kaya lang tayo may nagagawa, kaya lang tayo nakakapanatili, ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, sabi doon ay, patuloy tayong lumago sa kabutihang loob. Sabi doon, ulitin ko po mga minamahal, sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanyang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya nga nakadugsong doon lahat na meron tayo, galing sa Panginoon. Kaya binibigyan natin lagi ang luwalhati ay sa Panginoon. So, natalakay natin itong 6 na bagay nito na paalala sa atin ng salita ng Panginoon. Ngunit, alam nyo ba, mga nag-aaral, ay may idinagdag na salita ang Panginoon para sa atin yung assurance natin sa buhay natin. Tingnan natin yung huling verse na babasahin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 5. Ito yung assurance natin, mga minamahal. Sabi doon sa unang Pedro chapter 1 verse 5 ay ganito. Sabi ay, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Tingnan nyo, mga minamahal, dahil tayo sumasampalataya, sabi nga sa ibang salin, dahil tayo sumasampalataya sa Panginoon, iingatan niya tayo hanggang sa wakas, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ay mayroon ng tinatawag na tatak na gagawin ito ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo, hindi ito bumibigo, maasahan natin sa lahat ng oras. Kaya dito sa pinahayag sa atin ng Panginoon, palagi tayong magtiwala sa Kanya, alalahanin natin lagi ang kanyang mga paalaala, ang paalaala ng ating pastor, ng ating mga magulang, bilang mga anak. Alalahanin natin at lagi tayong sumunod sa Panginoon. Sapagkat sa lahat ng mga bagay na ito, alam natin, ang Diyos ay patuloy na gagawa para sa ating kabubuti. At tayo magtatagumpay, datatnan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, papayapang namumuhay, walang dugis at walang kapintasan, sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magagawa natin lahat ng ito. Kaya purihin ang ating Panginoon, to God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. Muli, magandang gabi sa ating lahat. At pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoon. Hallelujah.